taon na ito is not about money. Hindi mga kagamitan ang taon na ito. Hindi sasakyan, hindi bahay, kapatid. It is about the kingdom of God. Ang ibig sabihin ng first fruit ay promise to come. May pangakong dadating sa atin. First fruit is exactly that, putting God first in time, in order, and importance. Wala do sa Diyos. Giving our first means giving our best to God. Lord, bigyan ko yung best ko sa'yo. God will do the rest. Do your best, give your best to God, and He will do the rest. If He is not the first, He is not the Lord. If He is not the Lord, there is no blessing. There is no favor. Okay. Kaya punta na tayo sa Word of God. Kaya ito ay unang Sunday ng taon. Kaya nais kong mag-share sa Deuteronomy chapter 26 verse 1 to 15. My topic today ay first fruit. Okay? Yan ay hindi natin yan kaugalian, hindi natin yan tradition. Yan ay faith natin. Yan ay pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Kaya nais kong yan explain kung mga nakaraang taon na struggle ka, lalo na sa mga pagtatapos ng taon, daming struggle sa iyo. Okay? Malaki ang kinalaman ng first fruit. Okay? Hindi yan natural. Kung dumanas ka ng matinding problema, diba? Sa Bible, okay? Lalo na pag nandun ang mga disciples sa diba? Sa tubig sila, sa dagat sila, diba? May na-encounter nila maraming beses ang mga bagyo na hindi natural na bagyo, kundi bagyong galing kay Satanas. So, minsan lang hindi natin maintindihan, akala natin natural na problema lang. No. Okay? Tandaan natin na John chapter 10 na parito ang dyablo para manira, magnakaw, at pumatay. Kahit sa ating mga pananim, malaki ang kinalaman niya ng pagsira. Kung ang Panginoon, di ba, inalaw niya, kagaya kay Job, inalaw ng Diyos, di ba, na makakilos, magawa ng dyablo yung gusto niyang gawin sa buhay ni Job. Inalaw ng Diyos. Ano lang tinira kay Job? Haluluwa lang. Hininga lang. Sa totoo lang, yung katawan niya patay na Dahil mula ulo hanggang talampakan, may mga bukol siya. Karamdaman, sa totoo lang, kung wala na yung soul niya, patay na yung katawan niya. Yan sabi kasi ng Diyos, huwag mo lang kukunin yung buhay. Yan, dyablo, may kapangyarihan kumuha ng buhay. Diba? Kaya ang tao, diba? Takihin niya sa isip. Ibigyan niya ng mental health, magkakaroon ng mental health issue. Umpisa muna yan sa tormenting, to torment niya yan. Okay? As gagawin niya, i-oppress niya yan, hanggang ipoposes niya yan, hanggang isang tao makontrol niyang isipan, nagpapakamatay. Okay? Yun talagang matinding paliwanag. Dahil kahit na mismo, kung manunood ka ng mga documentary, okay, ng mga satanism na mga tao na naglilingkod sila sa dyablo kay Satanas, satanism sila Kumukuha sila ng mga kabataan, ng mga bata, okay, ng mga tao, taon-taon yan. Ginagawa nila yan dahil bilang handog kay Satanas. Totoo yan. Lalo na sa mga probinsya. Sa probinsya, kapag dinukot ka doon, wala ka na. Sa Mindanao lang talaga pag pumunta ka sa Mindanao, grabe, napakatindi.
matindi yung kalikasan, di ba? Yung mga bundok, puno. Pag dinukot ka at daling ka doon sa gitna ng kagubatan, wala nang makahanap sa'yo. Kaya malaking kinalaman yun. Kaya tayo ay may solusyon ng Panginoon sa atin. Kaya yan ang nais kong i-share sa inyo. Deuteronomy 26, pakilagay. Anong sabi diyan? Ng Panginoon. Yan. Ang Diyos nagsabi nito sa mga Israelites. May Tagalog ba? Nakaano ka ng Tagalog? Ayan. 1-15. Yes. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at matiwasay na kayong nanirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga. Yan yung first fruit. Sa English, nilagay, verse 2. Sabi diyan, na verse 2. Okay? English na lang. Maganda. The first of the first fruits of your land, you shall bring to the house of the Lord your God. Yung unang ani ng unang buwan ng taon, ilabi niya, dadalhin mo sa bahay ng Diyos. Verse 3. Okay? Same verse 3. Wala akong kopya dito. Nandiyan yung kopya ko. And say to the priest in office at the time, I declare today to the Lord your God that I have come to the land the Lord swore to our ancestor to give us. The priest shall take the basket from your hands, set it down in front of the altar of the Lord your God. Verse 5. Okay. Then you shall declare before the Lord your God, my father was a wandering Aramean, and he went down into Egypt with a few people and lived there and became a great nation, powerful and numerous. At ang verse 6, but the Egyptians mistreated us and made us suffer, subjecting us to harsh labor. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors. And the Lord heard our voice and saw our misery, toil, and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great terror, with signs and wonders. He brought us to this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. Verses 9. Ang sabi diyan ng verse 9. Ba nangyari dyan? Okay? And now, I bring the first fruits of the soils that you, Lord, have given me. Place the basket before the Lord your God and bow down before Him. Verse 11. Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given to you in your household. And verse 12, when you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the foreigner, the fatherless, and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say to the Lord your God, I have removed from my house to the sacred portion, and I have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless, and the widow, according to all you command. I have not turned aside from your commands, nor I have forgotten any of them. Verse 14, last two verse. I have not eaten any sacred portion while I was in mourning, nor I have removed any of it while I was unclean, nor have I offered any of it to the dead. Okay? I have obeyed the Lord my God. Sabi niya, hindi ko ginastos, hindi ko ginalaw. Kahit na mayroong kahirapan, hindi ko ginalaw yan. Sabi niya, kahit may pangangailangan, hindi ko ginalaw yung sayo, Panginoon.
I have obeyed the Lord my God. I have done everything you commanded me. Last verse. Look down from heaven, your holy dwelling place, and bless your people Israel, and the land you have given us as you promised on oath to our ancestors, a land flowing with milk and honey. Kaya pagpalain ang salita ng Panginoon. Kaya ang topic ko ngayon ay first fruit. So, pag sinabi mong first fruit, kaya ito ay unang buwan, lagi natin itong ginagawa kada taon. Okay? Kaya, ang taon na ito, ang bagong taon na ito, okay, is not about sa utang mo. Hindi sa pera. Kita mo yung picture. Ang taon na ito is not about money. Okay? Kung mga bayarin natin, bagong damit, bagong appliances, ang taon na ito is not about money. Hello? Eh? Maging reflection na sa atin ng nakaraang taon. It's not about shoes. Eh? Hindi sapatos. Hindi mga kagamitan ang taon na ito. Hindi sasakyan, hindi bahay, kapatid. It is about to the kingdom of God. Kasi ang tao, papasok ang bagong taon o bagong taon, ang isip material. Meron pa bang picture? Yan, hindi cellphone. It's not about cellphone. Oh. Sinachat niya na si Jade. Huwag mo replyin, Jade. Hindi about sa cellphone o iPhone. iPhone gamit niya eh. iPhone 18 siguro yan. Ang taon na ito, it is about the kingdom of God. It is about to the church. Nakasama mong, wag mo yan. Nakasama mong nakipagbakan ng nakaraang taon. Sabi nga, nagustuhan ko yung nabasa ko sa Facebook. Di ba? Doon ka sa mga taong yung walang-wala ka, nandyan kasama mo. At sino yun? Ang Diyos, ang church, ang pastor mo. Panahon na walang-wala ka, panahon na may karamdaman ka, panahon na pagsaka. Tapos, kapatid, hallelujah, sa isang iglap, pagpapalit mo sila. Samantalang yung walang-wala ka, yung iba, nasa tiyan ka pa lang, kasama mo na kami. Amen! Hindi about ang taon na ito sa mga bagay na yan. Hindi dapat material ang pinaghahandaan natin sa bagong taon. Hindi yung superstitious belief. Makita mo sa mga post, di ba? Kung ano-ano, mga pamahiin. Kapag bagong panganak na baby, hindi mo na pwedeng pumunta sa simbahan. Dapat nga si Jesus nga eh. Pagkapanganak na pagkapanak, handog sa Panginoon. Di ba? Anong gusto mo? Yung pagkapanganak na baby, saan napunta? Mall? Nakapunta na sa mall, naka-resort na. Di ba? Kung saan-saan na nagpunta, pero sa simbahan, di pa nakapunta. Mali! Diba? Anak, pag unang linggo mo, ipapasya kita, pakilala agad kita kay SM. Kasama agad sa grocery. Oh. Dapat, ang bata, regalo yan ng Diyos. At ang unang-unang mo dapat i-acknowledge sa Kanya ay ang nagbigay niyan sa'yo. Ang Diyos. Tanggalin mo na nga yan. Hindi superstitious belief. Hindi swerte. Hindi sa mga manghuhula. Ang pinaghahandaan natin sa taon na ito, ang paghandaan natin sa taon na ito, ay ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon. Papaano tayo magpapatuloy makakagawa ng ating pangitain na Great Commission? Yan ang dapat nating paghandaan.
So ang first of the year, ang first of the month ng taon na ito is our first fruit month. Yan ang ating pagbibigyan ng tuom ng pansin sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? So what is first fruit? Leviticus 23 verse 10, when you come into the land which I give you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, but we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So the concept of first fruit is rooted in biblical times when people lived in an agrarian society na ang kanilang pamumuhay ay puro pagsasaka, pag-aalaga ng mga agricultural ng mga hayop, basta yun ang kanilang hanap buhay. Wala pa namang call center noon eh. Wala pa namang bangko noon eh. Diba? Kung ano-anong klase ng mga trabaho. At trabaho talaga noon ay saka, pagsasaka, pagtatanim. Yun ang talagang buhay ng tao. Okay? So harvest time was significant because that was when the hard work the farmers had poured into their crops all year began to pay off. They were literally reaping what they sow. Okay? Nung unang panahon, yan. Kahit hanggang ngayon naman eh. Diba? Kahit na modern world na tayo, ganun pa din naman eh. Hindi natin pwedeng aalisin yung pagsasaka, yung pagtatanim. Paano tayo mabubuhay? Alangan naman robot niya yung kakainin natin. Eh hanggang ngayon pa din naman, may pagtatanim, may pagsasaka. Mas pinagaganda pa nga. May panguhuli ng isda. Eh, may pag-aalaga ng mga hayop para makakain tayo ng karne. Lahat. Eh, kaya, yan yung concept. Okay? So God called His people to bring the first yield, the first fruits from their harvest to Him as an offering. Dahil hindi mo hawak yung panahon. Ang Diyos ang may control. So this was to demonstrate the Israelites' obedience and reverence for God. Pagdaalang nila at pagsunod sa Panginoon. Okay? It's also showed that they trusted God to provide enough crops to feed their family. Kasi pag nagtanim na sila, nag-alaga na sila ng mga hayop, iba't ibang klase yan, okay? Ang mga Israelites, pangako ng Panginoon, nasasawatain niya ang mga salot. Yung mga magnanakaw. Yung mga umaani ng iyong pananim. Poprotektahan yun ng Diyos. Yan ay pagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon na ipoprovide ng Diyos ang kanilang ani sa buong taon. Dahil mahirap kapag inatake ka ng salot, ng peste. Ubus yan, maghihirap yan. Isang taon wala kang kakainin. Di ba? Isang beses lang ang magtanim, isang beses lang din ang anihan. Pag nasira yung season ng anihan mo, wala ka, kawawang pamilya mo. Kasi ibang season na naman yung dadating eh. Hindi naman pwedeng magtatanim ka sa season ng hindi pagtatanim. Mahirap. Eh? So, back then, there were plenty of rules associated with making first fruits sacrifices. They had to be brought to the temple's priest. No other crops could be harvested until after the first fruit were present. Okay? Kaya yung mga Israelita, hindi sila pwedeng mag-harvest ng kung ano-ano pang mga harvest hanggat hindi nila naibibigay sa Diyos ang kanilang unang ani. Baka sa atin, hindi pa tapos ang unang buwan, hindi na natin naibigay sa Panginoon ng unang ani. Mamaya mas maintindihan pa natin yan. It was a complex process. Hindi ito madaling proseso. Okay? So the Hebrew word for first fruit is bikurim. Literally translate promise to come. Sino ang nag-design ng first fruit? Ang Diyos.
Dinisign niya yan sa kanyang mga anak. Hindi niya yung dinisign sa mga unbeliever. Dinisign niya yan sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin ng first fruit ay promise to come. May pangakong dadating sa atin. May promise to come. May pangako ang Panginoon. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. Kaya ang mga Israelites, ang mga anak ng Diyos, nagpe-first fruit sila as an investment para sa kanilang kinabukasan. Lord, sa 12 buwan, ang unang-unang buwan sa iyo, yung 11 sa atin. Ang Diyos ang bahala sa 11 buwan. Tayo naman ang bahala sa unang buwan. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Yung iba nga, kapikturan mo lang. Diba? Kapikturan mo lang. Kaya ang mga Israelita, ang mga anak ng Diyos, ginagawa nila yan. Lalo na tayo. Believer tayo ng Word of God. Ina-apply natin yan sa ating buhay. Dahil, gaya namin, mag-asawa, aking pamilya, taon-taon nagpe-first fruit kami sa aming ating mother church. Nagsiseed faith kami monthly. Maraming pagsubok ang pagdaraanan. Tandaan natin yan. Walang simbahan na hindi dumadaan sa pagsubok. Dumadaan kayo sa pagsubok. Pag dumaan kayo sa pagsubok, sa problema, sa karamdaman, naapektuhan din ng church. Pero bakit natin yan na-overcome? Dahil nagtatanim tayo. At yung ani natin, nagmamanifest yan sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Ikaw na magulang, trabaho ka ng trabaho para yung mga anak mo mag-aral, makatapos. Kapag yun lang ang focus mo, wala sa Panginoon, sige, ikaw nagtatrabaho, yung anak mo, sige, bulakbol. Kahit umiyak ka pa ng dugo na mag-aral ng mabuti yan. Kapag na-influensyahan ng barkada yan, wala kang magawa dyan. Naintindihan natin? Pero kapag nakipag-partner ka, sumampalataya ka sa Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Lalo na kung ikaw magulang, malayo ka sa pamilya mo, nasa ibang bansa ka, hindi mo mamonitor mga anak mo. Salamat sa Panginoon dahil kahit ganun, ang Diyos ang magmomonitor niyan. Ang Diyos ang magpapatnubay niyan. Hindi niya yan nahahayaan kasi may pangako ang Diyos. Kaya nga, promise to kami. Paano ka magiging beneficiary nun? Kung wala ka sa Panginoon. Kaya imbis yan na magtapos, sa iba yan magtatapos. Imbis na may ma-accomplish kayo, ibang ma-accomplish. Imbis na magkaisa kayo, mawawasak, masisira. Karanasan ang sinasabi ko, hindi theory ang sinasabi ko, karanasan. Bata pa lang ako, anak ako ng pastor, bata pa lang ako, nakita ko na yan sa maraming magulang. Pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, saradong isip nila, anong nangyari? Kanilang mga anak, ayaw maglingkod sa Diyos. Sakit sa ulo ng kanilang magulang. Kaya yan, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon. Kaya sila, para yan sa kanilang kinabukasan. God told them that if they brought their first fruits to Him, He would bless all that came afterward. Ano sabi niyan? Kung ibibigay mo ang unang ani mo ng unang buwan ng taon, sabi ni Lord, yung mga kasunod, yung 11 months nga sabi ng Lord, I will bless the 11 months. Pagpapalain ko yung 11 buwan mo. Kaya ikaw ang nakakaalam kung magandang nagtapos yung taon mo. Dahil bakit? Dahil bit mo yan ngayong taong 2025. Anong dala-dala mo ng 2020? Anong meron ka ng 2025? Siyempre, lahat ng meron ka ng 2024. Tama! Kasi 2025, parang empty vessels yan eh. Umpisa ka sa 1 eh. So, anong dala-dala mo? Anong meron ka sa 2025?
ano yung meron ka ng 2024. Kaya kung hindi ka naging matapat sa first fruit mo ng 2024, dala-dala mo yan ng 2025. Kaya kung nagkasakit ka ng 2024, dala mo yan sa 2025. Kung na-discourage ka, nangina ka, dala mo yan 2025. Dala-dala mo yan 2026. Dala-dala mo yan 2027. Dala-dala mo yan hanggang mamatay ka. Kaya nga, binibigyan tayo ngayon ng Lord ng opportunity. Isang pagkakataon sa atin. Uulitin mo ba na naman ba yung ginawa mo noong 2024? Kahit gaano ka pa katalino, tandaan mo, ang tao nagpaplano, pero ang Diyos ang papahintulot ng plano mo. Kahit gaano pa kagandang plano mo. Ha? Mag-aasawa ako, 30 na. 18 ka pa lang, nag-asawa ka na. Ha? Pagdating ko ng 35, successful na ako. So, bakit 21 pa lang, bulakbol ka na? Diba? Iba nga, high school pa lang, bulakbol na eh. Ang ganda ng plano mo, pero ikaw rin mismo, hindi sumunod. Kasi walang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos magpapahintulot, kahit ano pang planuhin mo dyan. Kapatid, tandaan mo yan. Kahit ano pang review mo, kahit ano pang aral mo, biyaya pa din ng Diyos. Amen? Oh, yung kapatid ko nga si Pebby, kasi nung nag-aral yan, teacher siya eh. Nag-aral yan. Pioneering pa lang yung magulang namin, hindi pa ganun talaga. Nice lang gawain. Okay? Talagang, hindi. Wala rin kaming pambayad sa review niya. Walang pambayad magulang ko para mag-review siya. Okay? Kundi kung ano lang yung naaral niya. Ano lang yung kalap niya. Sabay nag-board exam siya. Nakapasa siya. Bakit? Biyaya ng Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, di ba? Diyan sa plano mo na yan, yan ang inuuna mo kaysa sa Panginoon. Walang mangyayari kahit anong gustuin mo. Sige, magtagumpay ka man dyan, pero ikasisira mo din yan. Tama? Karanasan niya, sinasabi ko. Hindi yan salita-salita lang. Hallelujah. Kaya God would bless all that came afterward. Yung mga natitira, yung mga parating, yun ang ibibless ng Diyos. Praise the Lord. First fruit is exactly that, putting God first in time, in order, and importance. Kapag ikaw ay nagpe-first fruit, hallelujah, nilalagay mo ang Diyos sa unahan ng iyong oras, ng iyong buhay, ng iyong order mo sa buhay, mga priority mo, at yung mga mahalaga sa iyo. Si Lord ang number 1. Siya ang number 1. Yan ang iyong tatandaan. Do you want to climb the stairway to success? To personal prosperity? Sabi dyan, I'm not just talking about financial prosperity lang. Though that can certainly be part of God's plan for you. Kung finances lang, kapatid, hindi pa yan ang number 1 na tagumpay. Kundi makasama tayo sa plano ng Diyos. So, 3 John chapter 1 verse 12 tells us that God wants you to prosper in all things, even as your soul prosper. Di naman ang gusto ng Diyos? Sumagana tayo sa lahat ng bagay, hindi lang sa area ng finances, kundi even sa area ng ating relationship, sa area, hallelujah, ng ating spiritual na buhay. Amen! Sa ating personal na buhay, sa ating relationship sa Diyos, sumagana ka. Hindi lang one area ang pangangailangan natin. Hindi lang ang sikmurang may pangangailangan. Busog ka nga, pero yung puso mo puro galit. Tama ba? Puro sama ng loob. May trabaho nga kayo, mag-asawa, pero magkagalit kayo. Wala na kayong ibang pinag-uusapan kundi away. Wala nang pagkakasunduan. Hindi yun normal. Anuin mo yan.
Kung ganun. Kaya anong sabi ng Bible, Matthew 6:33, seek first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. First fruit, sabi diyan, is putting God first in time, in order, and importance. Yan ang yung tatandaan, mga kapatid. Kaya, God wants you to prosper in your health, in your finances, in your relationship, even your happiness. Gusto ni Lord, sumagana tayo sa kalusugan, sa ating financial, sa ating relationship, lalong higit sa ating happiness. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Ha? Yun importante sa tao eh. Yung masaya ka. Amen! Oh, our God wants you to prosper and succeed in anything you put your hand. God's blessing will overtake you when you put Him first in all things. Hindi kasi mangyayari sa iyo yan hanggat hindi mo unahin ang Diyos. Sumampalataya ka, gawin mo yung pagsunod. Like Abraham, a man of faith, a father of faith. Si Abraham. Okay? Kaya if you ignore, ito, huwag natin kalimutan, binanggit ko to last year. If you ignore the law of first fruits, binaliwala mo siya, you may experience lack in the areas of your life that concern you the most. Ano mahalaga sa'yo? Edukasyon? Trabaho mo? Family mo? At ano pa mahalaga sa'yo? Sabi diyan, makakaranas ka ng alin? Lack. Kakapusan. Kahirapan. Bakit? Inignore mo. Huwag mo ipagmalaki na kung yan ay stable dahil pwedeng magbago yan sa isang iglap. Kahit bangko pa yan, kahit school pa yan, kahit na planning pa yan, educational plan pa yan. Mga kapatid, walang permanente sa mundo. Sa Diyos, meron. If you ignore, dahil nag-aalinlangan ka sa iyong mga pangangailangan. Ikaw din. Bible believer tayo. Naging anak tayo ng Diyos because sa Word of God. Intindihan natin yan. Kaya yung mga area sa buhay natin, lalo na yung mga parating, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi alam mo, may pangako ang Diyos. Kapag sinunod mo yan, ginawa mo yan, hindi ka matatakot. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hallelujah. These intentional decisions to put other things in your life before your relationship with the Lord is affecting your family. Tingnan mo. Intentional kasi yung ignore. Inignore mo, binaliwala mo. Sabi diyan, your decision, to put other things in your life before your relationship with the Lord, anong maapektuhan? Family mo. Ano doon? Yung relasyon nyo lang mag-asawa. Alam niyo yan, mga mag-asawa. Pinakamahirap tiisin sa loob ay yung away nyong mag-asawa. Pag nag-away kayo, hindi kayo magkasundo, dumating kayo sa salitaan na maghiwalay na tayo, ang hirap niyan sa loob. Hindi mo yan maintindihan kabataan. Lalo doon sa mga magkasintahan lang, malayo yan. Kung nasaktan ka na sa magkasintahan, sa ganyang bangayan nyo, mas matindi pag mag-asawa na kayo. Sabihin ko yan sa'yo. Diba? Kung ikaw lalaki, palasuntok ka, diba? Hindi mo pwedeng gawin, diba? Pag gagawin mo, sobra na talaga, diba? Nagpo-close fist ka na eh. Sabihin ng Holy Spirit, sige. Huwag mong gawin yan. Open. Diba? Yakapin mo. Hingi ka ng tawad. Affecting your family, mga anak mo. Di mo alam yung anak mo. Nakalimang boyfriend na.
nakalimang girlfriend na. Hindi mo alam. Papaalam lang, practice. Iba palang pinractice. Totoo yun. Kahit mag-hire ka pa ng NBI, bantayan ng anak mo, hindi niya mabantayan. Ang galing magdahilan yan. Galing magpalusot yan. Tama? Kahit bigyan mo pa allowance sa advance, 1 year allowance na. Ako, ubusin niya, sugal niya. I-digit niya yan. I-adding niya yan. Ipusta niya yan sa basketball. Ilibre niya yan sa barkada. Ilibre niya yan sa crush niya. Sipin mo, crush pa lang, ginastusan na. Totoo yan. Hindi yan kasinungalingan. Masasaktan ka. Bakit? Inuna mo kasi yun isa sa Diyos. Affecting your family. Hindi mo naman gustong gawin, ba't nangyayari? Because of pattern. Okay? Yung generation pattern. Diba? Nung isang babae, yung anak niya, yung tatay niya, lasinggero, nang bubugbog. Sabi nung batang babae, sabi niya, hindi ako kailanman magiging kagaya ng tatay ko na lasinggero. Workout. Sabi niya, alcoholic. Hindi. Kaya lahat, simula elementary siya hanggang high school, hanggang college, hindi talaga siya umiinom, tumitikim. Dumating sa time na na-broken siya. Diba? Broken sa loob niya, ganyan. Sabi nung kaibigan niya, agayan mo para mawala yung brokenness mo sa loob. Konti lang. Nakalimutan niya yung pinumpa niya na ayaw niya, hindi siya iinom ng alak. Nakalimutan kasi broken siya Nag-shot. Naging alcoholic, mas masahol pa siya sa tatay niya. Kaya lang nakalaya siya kasi may kaibigan na dinala siya sa simbahan. Alam mo, katotoo ng dalaga, pagpunta niya sa simbahan, binalik sa kanya ng Diyos lahat. Na nung bata siya, sinumpa niya na hindi siya magiging alcoholic. Binalik siya. Pag altar call, iyak ng iyak yung dalaga. Dahil hindi niya na alam kung paano siya lalaya dahil mas naging masahol pa siya sa kinamuhian niyang tatay. Pero na-receive niya si Jesus Christ, natanggal niya ang pagiging alcoholic sa buhay niya. Tandaan natin yan. Hindi natin gusto yung mangyayari. Hindi natin gusto yun. Pero wala tayong magagawa. Kasi nasa generational curse yan. Sino lang ang may kapangyarihang putulin yan? Ang Diyos. Amen? Kaya kahit ayaw mo yung gawin sa family mo, magagawa mo. Your business, sa iyong negosyo. Your job, your work. Sa una ka lang masaya, pero habang tumatagal, bumibigat. Ang dami mong nakakaaway. Isa ka na rin sa mga toxic. Akala mo sila lang ang toxic, pati ikaw. Amen. Bumibigat. Nawawalan ka ng sigla, ng gana. And your personal relationships, maging sa sarili mo, bumababa ang value mo sa sarili mo. Kung uunahin mong mga bagay na yan, kaysa ang Diyos sa Panginoon. Sa'yo yan, kapatid. Pero meron na, pinauna na sa atin. So our God, the creator of the universe, desire, I might even say that He demands to be first in your life. Yan ang gusto ng Panginoon. So why do we encourage each other to go to church? Dahil para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. So giving our first fruit means giving our best to God. Giving our first fruit means giving our best to God. Lord, binibigay ko yung best ko sa iyo
And God will do the rest. Do your best, give your best to God, and He will do the rest. Siya yung bahala sa lahat. Okay? Sabi ko, ang Diyos bahala sa'yo. Okay? Naka-experience ka na ba noon nung nagsabi sa'yo, ako bahala sa'yo? Pagpasok niyo dun sa Pizza Hut, diba? Ako bahala sa'yo. Pagpasok mo dun sa Nike store, sabi niya sa'yo, ako bahala sa'yo. Sarap sa pakiramdam noon. Diba? Sabi ni Lord, ngayong 2025, akong bahala sa'yo. Hallelujah! Amen! Giving your best to God. It means sacrificing something that cost us a little. It means putting God's first, even before ourselves or our family. Making a first fruit offering opens us up to allow God to work in our life. Kapag tayo binigay natin ang ating first fruit offering sa Panginoon, inaalaw natin ng Diyos na yung kapangyarihan niya as omnipotent God ang kumilos sa ating pamilya. Lord, nagtitiwala ako sa iyong salita. Sumasampalataya ako sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung kami man ay pagpalain na inyong pastor, ang church na ito ay pagpalain, ay dahil sinunod namin ang salita ng Diyos. Yun lang yun. Wala nang iba. When we approach God with open hands, rather than clenched fist, na-approach mo ang Diyos ng open hands, sumunod ka, kaysa sarado mo yung iyong kamay, it makes easier for Him to give us more to work with. Giving our first fruits reminds us that God is our ultimate priority. Yeah? Lalo na yung mga mag-graduate ngayong taon, mag-exam ngayong taon, huwag manangan sa sarili mong karunungan. Masakit na bigo. Ba't ka bigo? Hindi kasi sumunod eh. Hindi mo maiiwasan ng ibang tao magko-comment sa'yo. Hawak mo bang isip nila? Hawak mo bang bibig nila? Gusto mo mapalitan yung bad comment na maging good comment? Ha? Gusto mo ba mapura yung mukha mo sa Facebook? Ha? Tatapos na lang yung taon. Diba? Pinupost ka pa sa Facebook. Gusto mo? Na yung mga pangit na comment, mga bad comment, di mo maiwasan. Bakit ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Wala kang magawa. Control mo ba yun? Sikat ka. Ang pangit ng pagkasikat mo. Hindi ngayon blessing yung nasasabi. Ngayon magtatampo ka. Ngayon, bibigat ng loob mo. Ngayon, sasabihin, gusto ko nang mawala. Mas gusto mo pang mawala kaysa sumunod sa salita ng Diyos. Hindi mo maiwasan. Kaya nga sabi ni Lord, babaguhin ko yung approach. Sabi niya sa mga Israelita, babaguhin ko yung approach ng ibang bansa sa inyo. Means, yung isipan nila, yung sinasabi nila, papalitan ni Lord. Magiging, sinong maluluwalhati sa buhay ng mga anak ng Diyos? Ang Panginoon. Yung mga pangit na mga comment, na mga reaction sila, yung mga angry react nila, magiging heart react. Hallelujah! Pinagtunay kang pinagpala ng Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay sumasayo. Kasi sumunod ka. Pwede ba yun na hindi mo sinunod ang salita ng Diyos tapos heart react gusto mo? Angry talaga. Kaya ang meron tayo, ang balad na at meron tayo, kapatid, ay ang ating obedience sa salita ng Diyos. Ganun lang sa aming anak, pag-aaral ng aming anak. Hindi namin kaya yan. Sinasabi ko literally, practically sa mga anak ko, kay Esay, kay Gama. Sabi ko, kung kami lang, namin nyo, kung kami lang, hindi namin kayo mapag-aral, masustain yung pag-aaral nyo. Kaya lang, bakit kayo nakapag-aral, sustain ng pangangailangan nyo? Kasi nagtatanim kami. Pero kung i-rely mo lang sa sahod mo, sa pasahod ng boss mo, sa natanggap mong income, kapatid, kulang yan.
Ang masakla pa, ine-envisan mo yan na walang favor ng Diyos. Alam mo yun? Sayang. Sayang. Hallelujah. Bakit? Ay, sa mga kabataan natin panahon ngayon, kakaibang panahon natin. Yung iba, gagraduate na lang, di ba? Gagraduate na lang siya. May mga tao anak mo, babae. Concentrate. May mga tao talaga ligawan yung anak mo. Tuksuin yung anak mo. Nayain yung anak mo. Pag unbeliever, nako, kapatid. Grabe. Diba? Buti kung walang problema sa plano mo. Daming tao at sisira Diba? Kaibigan yan, influensya yan, matindi. Kaya kausap ko yung mga anak ko, si Isay, sa Manila siya nag-aaral, layo. Nakausap ko siya. Sabi ko, huwag magbago yung purpose mo. Kasi yung mga wala ka, ma-adapt mo yan doon. Kaya nagbabantay ako, nangangaral ako. Hindi mo yan, Tapos, pagkatiwala mo sa Panginoon. Yung nanay ko sa akin, pag lumabas na kami ng pintuan ng bahay, sabay prayer ang nanay ko. Lord, hindi ko na alam anong gagawin ng mga anak ko. One time, galing ako ng trabaho. Nagtrabaho ako kasi may pangangailangan. Di ba? 17 years old ako, apply ako ng Jollibee, di ako tinanggap Kasi pinanganak si Isay. Murang edad pa ako. Underage. Sabi ng nanay ko, yan, anak ka na. Pagkatasin mo yan. Apply ako sa Jollibee. Bagsak pa ako sa exam. 3 exam, bagsak. Sabi ng manager na backer ko, gusto ba talaga magtrabaho? Yung tama mo kanina, mali mo ngayon. Di pa ako nagkatrabaho, may utang na akong uniform, may utang na ako pang requirements. So, pasak na, problemado ka. Hayaan yung mga katrabaho mo. Hindi, pukpo ka lang. Ganyan. Ikot na yung baso. Sa akin, Sprite lang. Ubus na Sprite. Tutuksuin ka talaga. Siya lang. Hawak ko na yung baso Sabay, narinig ko talaga yung boses ng nanay. Sabi niya, Timothy! Gulat ako Ito. Ganun kasi yung tawag ng nanay ko sa akin pag galit. Timothy! Uwi na ako. Bakit? Dahil nananalangin yung magulang mo. Ultimate priority nilang Diyos. Amen! Kaya, cover yung mga anak mo. Ganon din tayo, mga kabataan. Hallelujah! Sarap sa Panginoon. Hindi niya napababayaan. Hallelujah! Kaya, it shows God that we are obedient to Him and we can be trusted with more. Sa taon na ito, kung paano tayo pinagkatiwalaan ng Lord ng 2024, pagkakatiwalaan niya tayo, more than. Amen! Doon sa pinagkatiwala niya ng 2024, mga kapatid, more than ang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos sa taon na ito. More than. Hallelujah. Praise God. Kaya perhaps, sabi diyan, most importantly, being generous in this way shows that we are grateful for all God has given to us. So how to give a first fruit? Okay? Yan yung unang income mo ng buong month ng January, ihahandog mo yan sa Panginoon. Yung iba, mas matindi na, yung unang 2 months ko, Lord, sa'yo, sa akin, ang 10.
Si Colgate, nag-umpisa sa 10%, binaliktad niya. Yung 90 ang sa Diyos, ang kanya ang 10. Grabe. Ha? Grabe, hindi mo masukat, walang silid na kalalagyan ng pagpapala ng Diyos. Pastor, nakaset na itong month na ito sa ganito para sa October, para sa June, para sa July. Nasa sayo yan. Amen? Pero para sa akin, at kasama ko ng mga leaders, nagbigay na ng first fruit sila Nagsabi na sila ng first fruit. Kaya meron tayong form, sa Asher, pakibigay na doon sa mga mag-first fruit. Dahan-dahan lang, huwag nang para hindi magulo. May form tayo dyan. How to give your first fruit? Yung unang buwan ng income mo. Kaya nga pinaghahandaan yan. Last year pa, pagpasok ng bare months, handa na. Kaya sabi ko nga sa mga worker, si Sister Rowena, hindi nag-handa kasi January, first fruit month yung birthday niya. Kaya huwag kang magpapalibre dyan. Di ka talaga libre niyan. Kasi we are preparing sa first fruit. Doon sa mga manggagawa, nag-prepare. Wala mo ng milk tea. Diba? Wala mo ng 7-Eleven. Wala mo ng lahat. Bakit? Tsaka na, pagtapos na yung unang buwan, oh Lord, sabi ni Lord, yan, sa yung 11 months, akong bahala sa'yo. Totoo yan, may araw na makakapag-Jollibee ka din. Amen? Hindi lang ikaw. Marami ka pang mapagpapala. Ganun yan. Okay? Romans 11:16, if the part of dough offered as a first fruit is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Sinan mo? Sabi dyan, if the part of the dough offered as first fruits is holy. Okay? Then the whole batch is holy. If the root is holy, kung yung pinagmumulan, yung pinag-uugatan ay banal, ang mga branches ay banal. Kung saan mo inumpisahan, doon din magtatapos. Inumpisahan natin ang taon na holy, magtatapos na holy yan sa paningin at sa harapan ng Diyos na buhay. Sige, nasa sayo yan. Pero ulitin ko yung sinabi ko nung mga nauna, maraming maapektuhan. Hindi mo man sabihin sa akin, naniniwala ako, maraming naapektuhan yan last 2024. Tandaan mo yan. Marami. Ministry mo. Magulat ka na lang. Wala ka na sa ministry mo. Magulat ka na lang. Backslider ka na. Tama? Gulat ka na lang. Nanihina ka na. Nanlalamig ka na. May kanalaman yan. Okay? Kaya, una, pusin ko na, the first fruit sanctify the fruit that follows. Pinagiging nililinis. Ano ba? Number 1, nililinis ng first fruit. Sabi dyan, ang bunga na darating. Yung first month, sa Diyos na yun. Wala tayong problema dyan. Ngayon, ang gagawin nyo, pag nag-first fruit tayo, yandog natin yung first fruit natin, sinasanctify ni Lord yung 11 months na parating. Kaya nga, sabi doon, hindi pa nauubos ang bunga ng taon, may parating na naman! Sa mga hindi nag-first fruit, hindi pa dumadating yung bunga, may utang na naman. Ubus na! Pero sa mga nag-first fruit, hindi pa ubos yung bunga, may darating na naman na bunga. Sa mga hindi nagpe-first fruit, karanasan natin yan. Wala ka pang binubunga, may problema na naman. Oh, di kayo maka-amen. Ha? Totoo? Wala ka tuloy bonus kung kailan magpagkakabonusan, tsaka ka nawalan ng trabaho. Ang pangit ng ending ng taon. Kasi pangit yung umpisa sabi ng Bible yan. Putting God first in your life establishes His Lordship. Okay? Kaya, putting God first
Sabi diyan, if He is not the first, He is not the Lord. If He is not the Lord, there is no blessing. There is no favor. Kapag hindi ang Diyos ang mauna, walang blessing. Alam mo ang blessing? Favor. Protection. Alam natin kung ano ang blessing. Tinuro ko na yan sa inyo. Ang pagpapala natin ay mula sa pagpapala, hindi mula sa kawalan. Blessing from blessing to blessing. May favor, pero pag hindi ang Diyos ang inuna mo, He is not the Lord. He is not Lord. There is no blessing, no favor. Tandaan mo yan, kapatid. There can be no true prosperity in your life if you have chosen to put something else before your relationship with the Lord Jesus Christ. So, what does it mean to be first? First means preceding all others in time, order, and importance. Yan ang pagiging una. God is Lord of all, not at all. Okay? When your desires, your plans, and your ideas become more important to you than God's plan, you have adopted the attitude of self-sufficiency. When you seek after your own ambitions, you are challenging God's authority over your life. Kaya tandaan natin, John 10:10, the scriptures warn us that Satan comes to kill, steal, and to destroy. The good news is that Christ came to seek and to save that which was lost. Many of the disciples had the wrong attitude. Peter had a selfish attitude. When he told Jesus that he didn't need to go to the cross, they would take up their swords and defend him. What was Jesus' response? Get thou behind me, Satan. Kay Satan ang pagiging selfish attitude. Sa kaaway. Okay? So how do you know if you have the wrong focus and attitude? Paano mo daw malalaman kapag mali yung focus mo at attitude, pag-iisip mo? It's very simple. When you refuse to put God first, when your will is not God's will, your attitude is controlled by Satan. Ano malalaman kung tama ang focus at attitude mo? Simple lang. Unahin mong lagi ang Diyos. Pero pag hindi na siya ang nagpa-priority sa buhay natin, mapanganib yan. Kukontrolin ng kaaway ang ating isipan. At kapag kinontrol yan, saan kaya dadalhin ng kaaway yung isipan natin? Yung puso, yung buhay natin, saan niya dadalhin? Sa kasiraan. Totoo yan. Alam niyo yan. Hindi ko na yan sasabihin. Papatotoo. Naranasan mo din yan. Alam mo yung sinasabi ko? Biyaya na lang talaga ng Diyos na mula tayo sa lusak ng kasalanan, biyaya at kabutihan na lang ng Diyos na binago niyang buhay natin. Inayos niyang pagkakamali natin. Amen? Totoo yun. Biyaya na lang yun ng Diyos. Totoo yan. Sa mga wrong decisions na nagawa natin sa buhay. Kaya sabi diyan, when you are obedient with giving Him your first fruits, you make it possible for the Lord to open the windows of heaven and pour out blessing on you that you cannot contain. Your obedience is what activates the power and promises of God. When you put God first, He is able to provide what He promised in His Word. And God never breaks a promise. Kaya nga ang tema natin, omnipotent. Amen? May kausap pa ba ako? Eh? Kaya, are you giving the Lord the first fruit of your labor? Tanungin mo yung katabi mo, magpe-first fruit ka ba? Because what you do with the first fruits, yan, sign. What you do with the first fruit determines what happens with the rest of your harvest. Okay? Tandaan natin. Kasi kagaya sa Grab, madaming nadali dun. Ang ganda ng season ng kita. Kaya anong ginawa? Kumuha ng sasakyan. Papasok sa Grab. Ano nangyari? Yung season ng kalakasan nawala. Di lahat ng sasakyan na bata. May utang pa. At
Alam mo, masaklap, habulin daw ng tao, nabul ng tao. Diba? Imbis na blessing, naging suffering. Kaya wag padalos-dalos ng desisyon. Tandaan natin yan. Maglalabas ka ng mga sasakyan, milyon ng halaga niyan. Tapos pag hindi mo mabayaran ng monthly, patay ka. Kaya, panghuli, the favor of first fruits. Merong supernatural favor ang Diyos sa mga nagpe-first fruit. Amen sa buwan na ito. Kaya yun lang, tumayo tayong lahat.